Mga residente lang dapat ang pwedeng maligo sa limitadong oras sa beach ng Boracay habang isinasailalim ito sa 6 na buwang rehabilitasyon. Pero sa videong ito nakuha kahapon, enjoy na enjoy sa pagtatampisaw sa dagat ang ilang dayuhan. Kabilang sa mga nag-swimming sa Station 1 ang dayuhang si Joseph Azuri. This is my first time in Boracay and we had the chance to have Boracay empty from tourists. Bakit nga ba nakapag-swimming sa Boracay ang mga dayuhan kahit bawal pa? Paliwanag ng Aklan Provincial Police Office, mga delegado ng GenFest International ang 21 dayuhan na mula Europa. Pinayagan daw nila ang mga delegado na makapagtampisaw sa beach ng 30 minuto sa request na rin ng mga organizer nito. Dumaan daw sila sa mahigpit na screening. Ang GenFest International ay isang international youth festival na kadalasang ginaganap sa Europa. Pero ngayong taon, first time itong ginanap sa Asia at ang Manila ang kasalukuyang host nito. We are here on a purpose, is the unity of our generation, people united from all over the world. Ang pinaka-email dito is bisitahan din yung Ati Village ng isla ng Boracay. Gusto nilang makita kung ano yung traditional na life, no? Yung simple way of living ng ating mga ate. Bukod sa pagsuswimming, na-experience daw ng grupo ang kultura ng mga katutubong ati sa isla. Dahil dito, labis ang pasasalamat nila sa lokal na pamahalaan. We don't have a lot of time to swim and enjoy the beach, but still we will come again for another summer experience. Wala pang pahayag ang DENR kaugnay sa paliligo ng mga dayuhan sa beach. Sa October 27 pa, inaasahang muling bubuksan sa mga turista ang isla para mapanatili raw ang kalinisan doon. Mas magiging mahigpit na sa pagpapatupad ng environmental laws ang Community Environment and Natural Resources Office. Hindi raw bibigyan ng permit to operate ang mga lalabag. Isinusulong din nila ang pagkakaroon ng sewerage treatment plant sa bawat establishmento. JP Soriano, GMA News.